Gumagawa ang Labor Department ng mga hakbang na magbibigay tulong para sa mga manggagawa ng pogo na posibleng mawawalan ng trabaho sakaling ipagbawal na ang pogo sa bansa. Iyan ang ulat ni Noel Talakay. Naghahanda na ang Labor and Employment Department upang umagapay sa mga maapektuhang manggagawang Pilipino oras na maalis na ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Gusto namin silang i-profile kasi ang iba dyan na maaaring ang kanilang kakayahan lamang ay mangangailangan ng upgrading, reskilling. Yun namang meron ng skill, baka kailangan pa rin i-retool sila para makita po namin kung anong klaseng intervention ang pwedeng gawin ng DOLE at ng ibang ahensya ng ating pamahalaan para hindi sila tuluyang mawalan ng pagkakakita. Dito sa NCR, batay sa tala ng ahensya, higit kumulang 20,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa POGO sa National Capital Region o NCR. Kaya naman ang NCR ang may pinakamaraming manggagawang Pinoy sa POGO, kaya uunahin muna ito sa pagsasagawa ng profiling. Merong mga lumilitaw ngayon, Region 3, meron din po sa Region 7 yan, meron din sa Region 4A. Pero ang bulk po nandito sa National Capital Region. Pero iginiit nila Guesma na aalamin nila ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa mga illegal na pogo sa bansa, lalo na ang mga nasalakay ng mga otoridad tulad sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Aminado naman sila Guesma na nahihirapan silang makakuha ng mga impormasyon sa mga Pinoy na nasa illegal na pogo. Kaya naman nakikipag-ugnayan na rin sila sa Presidential Anti-Organized Crime Commission para rito. Wala sa aming radar eh. So yun po yung mga nare-raid ngayon, kaya nga lumalabas. Karamihan sa kanila, walang tamang dokumento, walang lisensya, walang AEP. So yun po yung challenge sa amin. Kamakailan ilang kongresista na ang nagsusulong ng mga batas para tuluyan ng iban ang lahat ng pogo sa bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.